Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 23, 2026, Lunes sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ni Propeta Daniel chapter 13 verses 1 to 9, verses 15 to 17, verses 19 to 30, and verses 33 to 62. May nakatira noon sa Babylonia na isang lalaking nagngangalang Joaquin. Ang asawa niya ay isang babaeng bukod sa napakaganda ay may banal na takot sa Diyos. Susana ang pangalan nito, anak ni Helcias. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang ayon sa kautusan ni Moises. Napakayaman ni Joaquin at ang bahay niya ay ligid ng malawak at magandang hardin. Karaniway doon nagpupulong ang mga Hudyo sapagkat iginagalang siya ng lahat. Yaon ang naging tanggapan ng 2 hukom ng bayan at doon nagpupunta ang mga taong may usapin. Nang taong iyon, nahalal na hukom ang 2 matanda at ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanila. Lumabas sa Babylonia ang kasamaan sa katauhan ng 2 matanda na naglilingkod sa bayan bilang mga hukom. Nakagawian na ni Susana ang mamasyal sa hardin ng kanyang asawa pagkaalis ng mga tao upang mananghalian. Araw-araw siya'y nakikita ng 2 hukom sa kanyang pamamasyal sa hardin. Nagkaroon sila ng masamang hangarin sa babae. Sa kanilang pagkahibang kay Susana, tinilukuran nila ang pananalangin at kinalimutan ang kanilang tungkulin o katungkulan sa bayan. At dumating ang pagkakataon, gaya ng dati, si Susana ay pumasok sa hardin na 2 abay lamang ang kasama. Napakaalinsangan noon kaya't naisipan niyang maligo. Wala nang iba pang nasa hardin kundi ang nagkukubling 2 hukom na nanunubok sa kanya. Sinabi ni Susana sa 2 abay, "Dalhan ninyo ako ng pabango at langis ng olibo. Pagkatapos ay isara ninyo ang pinto para makapaligo na ako." Pagkaalis sa mga abay, mabilis na lumapit kay Susana ang 2 hukom. Sarado ang mga pinto at walang makakakita sa atin. Sabi nila kay Susana, "Sabik na sabik kami sa iyo, kaya't pagbigyan mo na ang aming kahilingan. Pag tumanggi ka, palalabasin naming nahuli ka na namin na nakikipagtalik sa isang binata, kaya mo pinaalis ang iyong mga abay." Litong-lito si Susana at napatagoy siya. "Wala akong lusutan. Kung papayag ako sa inyo, ang parusa'y kamatayan. Pag tumanggi naman ako, mag-iiganti kayo sa akin. Ngunit, yari na ang pasya ko. Hindi ako makapapayag sa inyong hinihingi. Mamatamisin ko pang lasapin ang tindi ng inyong higanti kaysa magkasala ako laban sa Diyos." Pagkasabi niyon ay malakas na nagsisisigaw si Susana, ngunit sinabayan siya ng 2 lalaki. Ang isa'y tumakbo sa pinto at binuksan ito. Narinig sa kabahayan ang ingay sa hardin, kaya't nagmamadaling pumasok ang mga utusan sa pinto sa tagiliran para alamin kung ano ang nangyari roon. Sinabi ng 2 hukom ang kanilang paratang kay Susana at nabigla sa narinig ang mga katulong. Hindi pa sila nakarinig ng gayong paratang laban kay Susana, kundi ngayon. Kinabukasan, nang magkatipon na sa bahay ni Joaquin ang mga tao, dumating ang 2 hukom. Handa na silang hatulan ng kamatayan si Susana. Sa harapan ng lahat ay pinag-utos nilang tawagin si Susana, ang anak ni Helcias at kabiyak ni Joaquin. Dumating ang babae kasama ang kanyang mga magulang, mga anak at lahat ng kamag-anak. Habag na habag namang nag-iiyakan ng pamilya ni Susana, 10 ng mga taong naroon. Tumayo ang 2 hukom, ipinatong sa ulo ni Susana ang mga kamay nila at ipinahayag ang kanilang mga paratang laban kay Susana. Napatingala na lamang sa langit ang lumuluhang si Susana.
Sa kagbuturan ng kanyang puso'y nananalig siya sa Panginoon. Ang sabi ng mga hukom, naglalakad kami sa hardin nang pumasok ang babaeng ito kasama ang kanyang dalawang abay. Isinara niya ang malaking pinto ng hardin, saka pinaalis ang mga abay. Di nagtagal, lumabas sa pinagkukublihan ng isang binata at silang dalawa'y nagtalik. Naroon kami sa isang sulok ng hardin. Pagkakita namin sa kanilang ginagawang kasamaan, lumapit kami. Bagaman nakita namin ang lahat, di namin napigilan ang lalaki. Higit na malakas siya sa amin, kaya madali niyang nabuksan ang pinto at tumakas. Itong babae ang pinigilan namin at tinanong. Subalit ayaw niyang ipagtapat kung sino ang lalaking iyon nakatalik niya. Nanunumpa kami, ang aming ipinahayag ay pawang katotohanan, sapagkat kinikilala silang matatanda ng bayan at mga hukom. Pinaniwalaan ng mga tao ang kanilang salaysay at nagkaisang parusahan ng kamatayan si Susana. Dahil dito malakas at umiiyak na sinabi ni Susana, Diyos na walang hanggan, nalalaman mo po ang lahat ng lihim at nakikita ang lahat ng bagay bago pa mangyari. Alam mo pong walang katotohanan ang ibinibintang nila sa akin. Hindi ko ginawa kailanman ang ipinararatang nila sa akin. Bakit ako kailangang mamatay? Dininig ng Diyos ang kanyang dalangin nang si Susana ay dinadala na sa pagpapatayan sa kanya. Isang binatang nagngangalang Daniel ang malakas na tumutol. Ayokong mapabilang sa magbububo ng dugo ng babaeng ito, sabi niya. Tinanong siya ng mga tao, ano ang ibig mong sabihin, binata? Lumapit sa unahan ng binata at nagpatuloy ng pagsasalita. Mga Israelita, hangal ba kayo at tinahatulan ninyo ang babaeng ito nang di muna sinisiyasat at maingat na sinasaliksik ang katotohanan? Kailangang ulitin ang paglilitis. Walang katotohanan ang katibayang inilahad ng dalawang iyan. Nagdudumaling bumalik ang mga tao. Sinabi ng mga pinuno, Daniel, yamang binigyan ka ng Diyos ng karunungan gaya ng sa isang matanda, alika at sumama ka sa amin sa paghatol sa usaping ito. Pagkatapos, nagsalita si Daniel. Paglayuan ninyo ang dalawang hukom at magkahiwalay ko silang sisiyasati. Nang mapaglayo na sila, tinawag ni Daniel ang isas at sinabi, Patandang walang pinagkatandaan, inilalantad ka na ng maraming kasalanang ginawa mo. Hindi makatarungan ang mga hatol na iginagawad mo. Pinarurusahan mo ang walang kasalanan at pinalalaya ang talagang nagkasala. Di ba sinabi ng Diyos, huwag ninyong parurusahan ng kamatayan ang walang sala? Kung talagang nakita mo ang ipinararatang mo sa babaeng ito, sabihin mo sa amin, sa ilalim ng anong puno sila nagtatalik ng matutop ninyo. Sumagot siya, sa ilalim ng punong hati. Sinabi ni Daniel, gayon, buhay mo ang kapalit, pagkat ibinigay na ng Diyos sa kanyang anghel ang parusa mo at hahatiin ka sa dalawa. Inilayo siya roon at ipinatawag ang kanyang kasama. Paglapit nito, sinabi ni Daniel, ikaw naman, anak ni Kanaan, hindi ka tunay na Hudyo. Binihag ng alindog ng babae ang iyong isip at inalipin ng kahalayan ng iyong puso. Alam na namin ngayon ang ginagawa mo sa kababaihan ng Israel. Tinatakot mo sila para bigyan ng iyong pagbigyan ang iyong kahalayan. Subalit narito ang isang babae ng Huda na hindi natakot sa iyong kaimbihan. Sabihin mo, sa ilalim ng anong puno ninyo nakita ang inyong pinagbibintangan. At sumagot ang matanda, sa ilalim ng punong putol. Gayon, pakli naman ni Daniel, buhay mo ang katumbas ng kasinungalingang ito, pagkat naghihintay na ang anghel ng Diyos upang putulin ka sa pamamagitan ng tabak. Dahil dito, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng nakasaksi at nagpuri sila sa Diyos, sapagkat iniligtas niya ang mga nagtitiwala sa Kanya. Binalingan nila ang dalawang hukom matapos patunayan ni Daniel na sila'y nagsisinungaling at nanumpa ng di totoo. Pinatulan silang mamatay.
ayon sa kautusan ni Moises. Ang nagparatang ng di totoo ay siyang lalapatan ng parusang nakatakda sa kasalanang ipinaratang niya. Naligtas nga sa kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo. Bagamat napakahaba po ng kwento, pero ito po ay punong-puno ng aral na dapat nating matutunan dahil ang mga pangyayaring ito na nangyari na noon ay nangyayari pa rin magpasa hanggang ngayon dahil lamang sa ating karuwagan. No? Maraming tao ang natatakot, naduduwag na magsalita ng katotohanan o kaya maraming tao din ang umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan, sa mga katungkulan na ipinagkatiwala sa kanila. Kaya sana po matularan natin ang halimbawa ni Susana na nanindigan na kahit na siya ay patayin, mas minabuti niyang maparatangan na lang ng kamatayan kaysa ang suwayin ang kautusan ng Diyos. Tulad ni Daniel, na nawa ay magkaroon din tayo ng lakas ng loob na magsalita at magpahayag ng katotohanan upang ang kasinungalingan ay atin pong malabanan. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.